Three, two, one. Hugas na ba yan? Hugas na yan, oh. Hugas na yung spray natin? Hugas. Hugas kami, guys. Hugas ng spray ngayon. Hugas. Sana magandang maging bunga, guys. Marami mga butil yung kailangan na namin hugasan ngayon. Saka minomonitor namin, guys, yung baliktik, yung production ng baliktik. Every 2 days kami nag-spray kasi para hindi yung anak nila, guys, kung napisa mapaksa agad namin. Kaya minomonitor namin yung mga itlog ng mga baliktik, itlog ng mga adult, para siguradong success yung pag-spray natin. Kasi baliktik lang ang number 1 na kalaban, guys, sa pagpapabalaklak ng mangga. Pag napaksa yung mga baliktik, magiging okay na yung process ng pag-spray. Monitor lang dapat, guys, yun ang tamang pag-spray. Tapos may ano ito, guys, papahinga muna kami kasi mainit na ito. Hindi kami nag-spray ng mainit kasi mainit sa buko. Maaring masunog yung buko, guys, kaya may pahinga na kami. Yan, marami din kami sprayan, guys. Balang in-spray namin na total siguro nasa 200 na puno. Bukas sa makalawa, guys, dito na sa kabila. Yung monitor ang important talaga sa pag-spray. Monitor ng mga peste. Number 1, baliktik ang peste natin, guys. So, dapat sila lagi yung monitor mga baliktik kasi mabilis sila mapagparami. Pero yun, every 3 days madami sila. Kaya dapat yun mapaksa yung itlog ng anak. Kasi saglit na may adult na ulit sila. Dapat magpaksa, baby pa lang. Tapos ang dami yung ano, guys, sinusubaybay namin yung paglaki ng testing batiktik mga baby, mga
Bumabaho yung gamit guys. Kailangan natin magsakat ng ilong. Bumabaho nga yung ano. Bumabaho yung gamit natin. Bumabaho kasi yung gamit ng insecticide guys. Sa fungicide walang problema kasi fungicide. Kasi insecticide ang problema guys na bumabaho. Mahaba yung stick guys, kaya kahit na hindi ako sa taas okay lang kasi mahaba yung stick, mahaba yung ginagamit para hanggang taas yung mapaliguan lang para matamaan yung mga buwan mo guys, kaya taas para matamaan yung mga bulak-bulak. Hindi lang masyado maraming baliktik guys, wala na masyado mga inahin. Dati pag nagalaw lang yung dahon magliliparan na guys yung mga inahin niya. Buti nga ngayon napaksa namin, wala na masyadong inahin, kaya hindi na masyadong binaproblema yung baliktik. Pero kailangan guys i-monitor pa rin kasi mga nabuhay yung magpaparami ulit eh. Kaya super namin minamonitor guys. Kaya monitor talaga. Sa pag mainit na guys, dapat tingin ko kayong spray. Okay yung tutuloy-tuloy pag mainit na. May guys, stop na ko na eh. Kasi mainit na. Pwede masunog yung mga buklak guys. Sunog yung buklak. Kasi mainit nga din itong ano eh, gamot natin. Mainit na yung gamot tapos hindi ko kayo yung mag-spray pag mainit yung panahon. Talagang sunog talaga guys ang nangyayari. Kaya dapat marunong din kayo kung init, stop na. Sobrang init na guys, kita nyo naman super init na ako sa linggaran. Sobrang init na kaya natin na kami. Marami ko yung bulaklak guys. Kapin sa atin. Sa parting baba wala masyado. Hindi. Tapos na marami guys. Kaya nakabuk ko na rin. Nakabuk ko na rin.
kailangan medyo sabog guys yung nozzle natin para sprayan lahat ng bulaklak, mga sulok-sulok ng bulaklak para may sprayan. Dapat sabugin natin. Hindi na isang tipid din guys. Huwag masyadong matulis para yung mga buko rin di rin magkasikan, para hindi rin sila mabugbog. So dapat medyo sabog yung labas ng nozzle, hindi dapat patulis kasi magkakandalaglagan yung mga buko guys. So liliit pa alas wala pa silang gamunggo guys, pero yung iba gamunggo na hindi sabay-sabay. Dapat medyo sabog yung nozzle. Lahat ini-sprayan guys kahit na walang bulaklak, kasi doon nga nagtatago yung mga insekto at ng parte ng puno at ng dahon ini-sprayan nyo kasi para walang mapagsagwa yung mga insekto doon. Kasi pag nagtira ka ng dahon sigurado doon mamamahay yung insekto, doon sila mapatay. Kaya ginagawa namin lahat talaga ng dahon ini-sprayan guys para walang matago ang insekto. Ayan mga pala guys, pabao na nga pala namin ito gaya ng sabi ko sa inyo kanina. Pabao namin dito sa kabilang manggahan guys. Ayan.